Andito na po tayo sa bahagi ng ating programa kung saan sasagot po ako ng ilang katanungan na ipinadala ng ating mga manonood. Ang una po nating tanong sa linggong ito ay mula kay Kirk Ledesma. Sabi po niya sa kanyang post ay ito: okay lang po ba na ang Santo Entierro ang mauuna sa prosesyon ng Biyernes Santo, tapos po ang San Pedro ang nasa pinakahuli? Hey, maraming salamat Kirk sa iyong tanong. Una, ang ibig kong sabihin ay iba't ibang lugar may iba't ibang tradisyon tungkol sa prosesyon ng Biyernes Santo. Bagamat ngayon, unti-unti nating nauunawaan sa tulong na rin ng mga nag-aral ng liturhiya, nag-aral ng mga debosyon natin, lalo na nag-aral ng Semana Santa sa Pilipinas, na ang prosesyon ng Biyernes Santo ay dapat sana nating unawain bilang prosesyon ng paglilibing. Paglilibing kay Jesus. Okay. Kaya, alam mo nga sa ibang lugar, ang prosesyon ng Biyernes Santo ay dadalawa lamang ang karo na involved. Ang una ay ang Santo Entierro. Yan ang nauuna. Ang katawan ni Jesus na sugat-sugatan at namatay, at alam mo na siguro, no? Nasa magandang kabaong. Yan ang nauuna. At ang nasa huli na karo ay ang mahal na ina na nagdurusa, ang Mater Dolorosa, na para bagang dadalhin ng kanyang anak sa paglilibing. Alam ko na sa ibang lugar, hindi lamang ang Santo Entierro at ang Mahal na Birhen ang kasama sa prosesyon. Meron pang ibang mga santo at meron pa rin namang mga biblical scenes na konektado sa pagkamatay ni Jesus. Hindi naman masama iyon. Siguro ang magandang tanungin mo sa inyong parish priest ay bakit si San Pedro ang nahuhuli sa prosesyon ng Biyernes Santo. Alam mo, baka may kahulugan yan. Di ba, si San Pedro ay itinatwa niya si Jesus? Baka sa pamamagitan ng prosesyon ninyo, yung nakita mong huling-huli si San Pedro, baka yun ay sagisag ng parang pagsisisi, kahihiyan ni San Pedro. Ni ayaw niyang lumapit. Yun ay hula ko lamang. Meron kasi isang lugar na alam ko, sa prosesyon ng Biyernes Santo, 3 beses nawawala ang karo ni San Pedro, lumilihis ng prosesyon. Bakit? Sagisag yun ng 3 beses na siya ay nagtaksil kay Jesus. Kaya ang ganda, iba-ibang pamamaraan. Ang maganda lamang, meron sanang kahulugan na konektado sa Biblia at sa ating ipinagdiriwang.